Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano ng PNP Highway Patrol Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ati-Atihan Festival 2026 naging mapayapa. Bunga ito ng pinaigting na seguridad ng kapulisan katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at volunteers upang masiguro ang kaligtasan ng bawat dadalo sa aktibidad. Patrolwoman Justin May Halores, ibalita mo. Matagumpay at mapayapang nagtapos ang isang linggong pagdiriwang ng Ati-Atihan Festival 2026 matapos maitala na walang naganap na malalaking insidente, patunay ng maayos at disiplinadong pagsasagawa ng isa sa pinakatanyag na pagdiriwang ng kultura at panrelihiyon sa bansa. Inanunsyo ng Police Regional Office 6 nito lamang ika-19 ng Enero taong kasalukuyan na nakapagtala ng malaking pagbaba ng mga insidente ng krimen sa panahon ng Ati-Atihan Festival. Batay sa record, bumaba ng 75% ang crime incidents. Ang mga naitalang insidente lamang ay isang kaso ng physical injury na kinasasangkutan ng dalawang partido na agad namang nalutas at isang kaso ng illegal possession of banknotes. Pinuri ni Police Brigadier General Josefino De Ligan, Regional Director ng Pro 6, ang pinagsama-samang pagsisikap ng Site Task Group Ati-Fest 2026 sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong selebrasyon na dinaluhan ng libo-libong deboto at turista. Kinilala rin niya ang mahahalagang suporta ng mga lokal na pamahalaan, force multipliers, mga voluntaryo at mga mamamayan na mahigpit na sumusunod sa ipinapatupad na security protocols na malaking ambag sa maayos na daloy ng pagdiriwang. Nasa 3,318 security personnel mula sa hanay ng kapulisan, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at force multipliers ang itinalaga sa mga pangunahing lugar upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Sa kabuuan, muling pinatunayan ng Philippine National Police ang kanilang husay, dedikasyon at malasakit sa sambayanan sa matagumpay na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Ati-Atihan Festival 2026. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alores. 8.5 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at 37 wanted person na itala ng Police Regional Office 11 sa isang araw na operasyon sa Davao Region. Ibabalita yan ni Patrolwoman P. Marie Octavia. Ni Police Regional Office 11 Provincial Director, Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang pagkakaaresto ng 37 most wanted person sa isang araw na manhunt operation sa Davao Region.
Kasabay nito, nasamsam din ng pulisya ang aabot sa mahigit 8 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes. Muling pinatunayan ng operasyon ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman na walang sinasanto laban sa batas at handang ipagtanggol ang mamamayan. Mahigit 190,000 pesos na halaga na ipinagbabawal na gamot nasabat sa anti-illegal drug operation ng Panglao Municipal Police Station. High value target ng Operasyon Arestado. Tinutukan niya ni Patrolwoman Flora May Azares. Gitna ng pagiging na paghahanda sa seguridad para sa ASEAN Summit 2026, nagtala ng malaking tagumpay ang Panglao Municipal Police Station Bohol Police Provincial Office matapos masakote ang isang high-value drug target sa isinagawang buy-bust operation noong Enero 17 ng taong kasalukuyan. Dakong alas 8:35 ng gabi nang ikinasa ng operatiba ng Panglao Municipal Police Station sa direktibang superbisyon ni Police Major Sherwin S. Distora, hepe ng nasabing istasyon, ang operasyon sa Purok 1, Barangay Danao, Panglao. Nauwi ito sa pagkaaresto ng sospek na kinilalang si alias Jinggoy, 37 anyos, na residente ng Barangay Lourdes, Panglao. Na-recover mula sa sospek ang humigit kumulang 29 na gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 197,200 pesos, gayon din ang ilang non-drug items. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Panglao MPS ang sospek habang inihahanda ang mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nananatiling matatag ang pangako ng PNP Bohol na tiyakin ang isang ligtas, panatag at mapagkakatiwalaang kapaligiran para sa mga Boholano at sa mga bumibisitang panauhin. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Azares. Suspect sa pamamaril sa isang babaeng nagla-livestream sa social media sa Taytay, Rizal, agad na aresto ng Philippine National Police. Magbabalita dyan si Patrolwoman Fe Marie Octaviano. Na naaresto ng Philippine National Police ang sospek sa pamamaril sa isang 23 anyos na babae habang nagla-livestream noong Enero 16 sa Barangay Santa Ana. Ayon sa pulisya, tinamaan sa ulo ang biktima ng sospek na naka-face mask at bull cap bago tumakas sakay ng motorsiklo. Agad na dinala sa ospital ang biktima at ligtas na ginagamot. Sa masusing investigasyon at koordinasyon, natuntun at nadakip ang sospek. Patunay ito ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman na nagtitiyak ng hustisya at kaligtasan ng mamamayan. Upang mapabilis ang serbisyo publiko ng kapulisan, partikular na sa mga emergency situation, nagsagawa ng basic radio telephone operation, procedure and preventive seminar ang mga tauhan ng Misamis Oriental Police Provincial Office. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jane Rose Bohol. Oriental Police Provincial Office. Pinalakas ang operational readiness sa radio operations at maintenance. Pinangunahan ni Police Colonel Al M. Abanales, Acting Provincial Director ng Misamis Oriental Police Provincial Office, ang closing ceremony ng Basic Radio Telephone Operations, Procedures and Maintenance Seminar na ginanap sa Vicente N. Chavez Hall, Provincial Headquarters, Barangay San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Ang 3 araw na seminar ay nilahukan ng siyam na batch ng mga kalahok at naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga personnel sa wastong paggamit ng radio communication systems, pagsunod sa standard operating procedures, at basic troubleshooting at maintenance ng radio equipment. Mahalaga ang mga kasanayang ito upang matiyak ang malinaw, maagap at ligtas na komunikasyon lalo na sa mga kritikal na operasyon ng pulisya at mga sitwasyong pang-emergency. Binigyang diin din sa aktibidad ang patuloy na pangako ng more PPO sa capacity building at professional development bilang bahagi ng pagsusumikap na mahusay ang operational readiness at makapaghatid ng mabilis, maaasahan at epesyenteng serbisyong pulisya sa mamamayan ng Misamis Oriental.
Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Bohol. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng isang high-value individual matapos ang bypass operation ng Drug Enforcement Team ng Iloilo Police Station 1. May higit 380,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat. Ang buong detalye ng report ay hatid ni Patrolwoman Ledilyn Bansagon. Isang high-valued individual na aresto sa ikinasang bypass operation ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 1 sa Barangay Concepcion City Proper, Iloilo, bandang alas 11:40 ng gabi noong ika-16 ng Enero taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge ng Iloilo City Police Station 1 ng suspect sa alias Bukan, 50 taong gulang, pintor at residente ng nasabing barangay. Dagdag pa niya, matagal nang isinailalim sa surveillance ng suspect bago isinagawa ang operasyon. Lumalabas din na kabilang siya sa watchlist ng Barangay Anti-Drug Abuse Council at may dati umanong kaso ng pagnanakaw. Sa bypass operation, nakabili ang pusher buyer ng isang sachet ng inilaang shabu gamit ang 6,500 pesos ng marked money. Nakuha rin mula sa suspect ang 8 karagdagang pakete ng iligal na droga na may kabuuang timbang na humigit kumulang 56 na gramo at tinatayang nagkakalaga ng 380,800 pesos. Ayon sa mga otoridad, nagmumula umano sa Harod District ang droga na ibinebenta ng suspect sa kanilang barangay at sa mga karatig lugar. Sa kasalukuyan, nasa kusodiyan na ng Iloilo City Police Station 1 ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa kampanya kontra iligal na droga para sa mas ligtas at mapayapang komunidad. Sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Bansagon. Seguridad sa Panagbenga Festival 2026. Masusing pinaghahandaan ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region. Kaagapay ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Police Master Sergeant Lenny Valerio magbabalita. Bilang paghahanda para sa Panagbenga 2026 Festival, pinangunahan ni Police Colonel Ledon D. Monte, Deputy Regional Director for Operations ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region of Brocar, ang pagpupulong ng Panagbenga 2026 walkthrough na ginanapa sa Kapanalig Hall, Baguio City Police Office sa nito lamang ika-19 ng Enero taong kasalukuyan. Ang pagpupulong ay dinaluhan ni Police Colonel Arnold D. Rezote, Chief ng Regional Operations Division ng Procar, at si Police Colonel Roel D. Tagal, City Director ng Baguio City Police Office, kasama ang mga miyembro ng Command Group ng Baguio CPO. Kani-kanilang mga kawani at tauhan at mga kinatawan mula sa mga kasosyong ahensya at mga grupo ng voluntaryo. Sa talakayan, inilahad ni Police Colonel Tagal ang mga plano sa seguridad at pag-deploy para sa paparating na kalendaryo ng mga aktibidad at session at ang lahat ng mga contingent, mga estratehiya sa pamamahala ng karamihan at lubusang naiisa-isa sa lahat ng mga stakeholder. Katapos ng pagpupulong sina Police Colonel Monte at Police Colonel Tagal ay kinapanayam ng media correspondent ng UNTV kung saan itinampok nila ang mga paghahanda sa seguridad ng Philippine National Police o PNP para sa Panagbenga 2026 at mga kaligtasan ng publiko, at hinimok ang publiko na manatiling mapagmatsyag at sundin ang mga protocol sa kaligtasan para sa isang ligtas at kaaya-ayang pagdiriwang. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Police Master Sergeant Valerio. At yan ang mga nakahalap ng balita ng ating mga PNP correspondent mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita.
Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Mark Roland Feliciano mula sa PNP Highway Patrol Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.